So, ngayon naman pag-uusapan natin ang social cognitive theory ni Albert Bandura. So, ang theory na ito ay parang expansion pack ng behaviorism theory ni B.F. Skinner. Kasi kung mapapansin nyo, ang theory ni Skinner is masyadong reductionist. Masyadong kulang, no? Kumbaga, tinanggal niya ang human factor sa behavior ng isang tao. So, kumbaga, environment lang and the reinforcement. And then, automatic, behavior na. So, wala na yung human person sa equation. So, si Bandura, nandun siya to the rescue para i-expand yun. Para itama ang human factor without disagreeing with what Skinner has to say. So, generally speaking, is nag-a-agree naman si Bandura kay Skinner. So, his belief is people learn through reinforcement. Pero sabi niya is masyado daw itong slow and inefficient in the grand scheme of things kasi kung kailangan natin ma-experience muna lahat, so parang ang tagal yata ng proseso bago tayo matuto. So, ang sabi ni Bandura is, hindi naman natin kailangan maranasan in person ang mga bagay-bagay para malaman natin kung ano ang mga behaviors ang pwedeng ma-reinforce or yung magkakaroon ng magandang effect sa buhay natin. Okay, so let's say for example, nakakakita tayo ng tao na very successful. And of course, as as human being, gusto natin maging successful. So, ang tendency natin is we will observe kung ano yung ginagawa nila para magkaroon siya ng successful life. Or aka, sa language ni Skinner is magkaroon sila ng reinforcing life. So, let's take for example na nalaman natin na nag-take pala siya ng psychology during his or her undergraduate studies. Kaya naman tayo na gusto din natin maging successful is parang gagayahin natin sila. Kasi alam na natin na yung behavior na pag-take ng course na psychology can result into a reinforcement which is successful nga as a person. So, ang tawag nga dito is observational learning. So, dahil na-observe natin sa environment natin na ang behavior na ito can be rewarded. So, ang gagawin natin ngayon is gagayahin natin yung nakita nating behavior na yun. So, as you can see, hindi natin kailangan na ma-experience in person lahat. Minsan, kailangan lang natin na makita sa ibang tao na mangyayari yun. Para ma-realize natin na pwede pala natin gayahin yun. So, usually, ang mga ginagaya nating mga tao is usually yung mga high status or yung mga competent na tao or yung mga seemingly na competent na mga tao na nakikita natin sa paligid. Kumbaga, may something sa kanila na gusto din nating marating. So, for example, yung mga idol natin or yung mga mentor figures natin. So, ang tawag natin sa kanila is models. And ang process ng paggaya natin sa kanila is tinatawag nating modeling ni Albert Bandura. So, this is quite apparent sa ginawang experiment ni Bandura which he called the Bobodal experiment. So, sa experiment na ito ay may dalawang grupo ng mga bata na
they were exposed to different scenarios. So, ang first scenario ay yung tinatawag nilang aggressive scenario, na kung saan yung isang adult, no, ay parang naging aggressive sa yung behavior niya towards the bobodal. So, sinuntok-suntok ng adult yung bobodal, or something kanang pinukpok niya yung bobodal. So, naging aggressive basically yung adult. So, sa other scenario naman, which is the control group, is wala. Naglaro lang yung mga adults dun sa mga toys, no? Na nandun sa loob ng room, tapos inignore lang nila yung bobodal. So, in both scenarios, yung mga grupo ng mga bata na to, after nilang ma-expose sa mga behaviors ng adults na yan, is pumunta din sila sa room na may bobodal. At nandun din yung mga toys nung nakita nila na ginamit ng mga adult. So after nun, na-discover nila na ang mga bata na na-expose sa aggressive scenario is mataas din ang tendency na maging aggressive din dun sa bobodal, kesa sa mga bata na hindi na-expose to the aggressive behavior sa bobodal. So, parang ini-imply ng experiment na to na ang mga bata is they have the tendency to imitate adults. Lalo na kapag nakikita nila na nare-reinforce ang mga ginagawa ng mga adult, which is yung pagiging aggressive nga sa bobodal. No? So, kaya siguro tayo laging napagsasabihan ng mga parents natin na, especially na kung meron tayong bunsong kapatid, may younger sister tayo, no? Sabihin nila na, wag kang maging role model ka sa mga kapatid mo kasi ginagaya ka nila, chu-chu-chu. Something like that. So, sa observation ng learning, parang nagkakaroon tayo ng idea sa magiging consequences na mga behavior sa buhay natin based sa mga consequences ng mga tao sa paligid natin. So, yung idea ng consequence na to is nagsisilbing reinforcement na para sa atin if gagawin natin yung isang behavior or hindi. And the more natin na pinag-iisipan yung consequence, is the more tayong magkakaroon ng idea kung ano ba yung gagawin natin at yung hindi natin gagawin. So, mas nagkakaroon tayo ng control sa kung anong pwedeng mangyari sa buhay natin and sa environment natin. In a way, hindi lang environment ang kumokontrol sa atin. Yun yung sabi ni B.F. Skinner. Kasi tayo din as a person is meron din tayong control sa anumang behaviors or sa anumang bagay na gagawin natin sa behaviors natin. So which in turn also affects our environment. So ang tawag sa behavioral model na ito is ang triadic reciprocal causation, na kung saan pinag-merge seemingly ang trait theory at saka yung behaviorism. Sabi kasi ng trait theory na ang mga personal factors or yung personal dispositions will affect our behavior. And then, ang sabi naman ni behaviorism, na ang environment natin, yung mga reinforcement na nandyan can affect our behavior. Tapos, sabi naman ni Bandura, so, why not both? No? So, to apply this model, so let's say for example, na yun nga, gusto mong mag-take ng psychology. So,
That is your personal want, no? Tapos, sasabihin ng parents mo na, syempre, they want the best for us. Tapos, sasabihin niya, ay, ayaw lang na i-take kay walay kwarta diha, char. Sasabihin niya, mag-IT ka na lang kasi in demand. So, parang ganon. So, as a person, anong gagawing behavior mo? Kasi kung susundan kasi natin yung trait theory, sasabihin ng trait theory yung personal convictions mo. Yun yung masusunod. So, yun yung psychology. Tapos, sasabihin naman ni Skinner na, ay hindi, mas mahalaga yung makukuha mong reinforcement na approval from your family. And sabi naman ni Bandura, as always, it's more complicated than that. Kasi naman, ang mga tao, ayon kay Bandura, ay may human agency. Or yung kakayahan nating mga tao na mag-isip, magplano, at magsiguro na yung, yung mga behaviors na gagawin natin ay patungo towards sa gusto nating mangyari. So, pinaprocess natin sa isip natin kung ano ang magandang gawin para makuha natin ang gusto natin sa buhay, no? Which is usually maging masaya, 'di ba? So, going back from the example, alam natin in ourselves na mas magiging masaya tayo kung iti-take natin yung course na psychology. But of course, there is always a part of us na gusto pa rin natin makuha yung reinforcement na approval from our family. So, ano ang gagawin natin? So, maybe we can convince the family or relatives natin na kapag tinake natin yung course na IT, mahihirapan tayo. Tapos, kung mahihirapan tayo sa course na yun, expect na bababa yung grades natin. Tapos, kung bababa yung grades natin, madedepress tayo. Tapos, magagalit tayo sa mga nagpumilit na i-take natin yung course na yun. And kapag nagalit tayo, masisiraan tayo ng bait. Pero, pag pumunta tayo sa psychology, sasabihin natin na masaya tayo kasi gusto natin to. 'Di ba? So, ang importante doon is masaya tayo. And mas motivated tayo na gawin ito. So, ang tawag sa mga simulation na pwedeng mangyari or mga consequences ng mga behaviors na gagawin natin is tinatawag na forethought. So, alam ng mga tao kung ano ang possible consequences ng mga behaviors na gagawin nila. And then, dahil alam nila ang mga consequences, they can self-react sa mga pwede nilang gawing behaviors. So, in this case nga, sinabi nila sa parents nila na hindi ako magiging masaya dito, pa, di ba? So, dito na lang ako sa psychology. So, dahil nakuha natin yung approval sa mga magulang natin or reinforcement sa language nga ni Skinner, so ayun nga, iti-take natin yung course na gusto natin. So, as you can see, tayong mga tao is, my belief is that yung mga actions natin can have a profound effect. So, yun nga, yung actions natin can have a profound effect sa environment natin. Para makuha natin yung mga bagay na gusto nating makuha, so ang tawag natin sa belief na to is self-efficacy. So, self-efficacy as defined by Albert Bandura is the people's belief in their capacity and their capability to exercise some measure of control over their own functions, over their functioning, and environmental effects. So, in other words, confident ba tayo sa mga actions na gagawin natin?
Ito ba ay magproproduce ng matinong outcomes sa environment natin? So, ang self-efficacy ay specific lang sa mga certain context ng buhay natin. So, for example, no, kung alam natin na magaling tayo mag-convince ng ibang mga tao, so mataas ang self-efficacy natin sa ating convincing power. For example, no, mataas ang confidence natin na kapag kinausap natin ang tao na namomroblema sa buhay is mapapagaan natin ang loob niya. So, mataas ang counseling self-efficacy natin. So, meaning, yung example natin kanina na mababa yung self-efficacy ng coding skills natin, using our human agency, of course, hindi natin iti-take yung course na IT. Kasi nga, mababa yung self-efficacy natin dun. We can judge ourselves na most likely na sige, di na lang tayo mag-IT kasi more or less hindi tayo magiging successful dun. Mas magiging successful tayo kung saan mataas yung self-efficacy natin. So, ganyan ka-flexible ang human beings. So, ang self-efficacy natin can be influenced by certain internal and external factors. Let's say for sa external ay yung feedback ng mga tao sa paligid natin. So, it can increase or decrease our self-efficacy. Meanwhile naman is yung internal factors is more on the person in self sa iyang sarili. For example, mastery of the experience. Marami na bang na-experience yung tao na to na related dun sa self-efficacy na nagpapakita na master na niya yung skill na yun. Let's say nga, for example, sa counseling, no? Marami na ba siyang beses na naka-feel siya, na naka-apekto siya sa buhay ng tao or something like that. Yan. So, applicable ito sa classrooms na kung saan ang teachers ay nagbibigay ng proper feedback sa kanyang mga students para magkaroon sila ng evaluation kung bang yung mga ginagawa nila is maganda or hindi. Or nasa tama ba sila or kailangan nila ng konting guidance. Of course, the delivery is important, but giving them proper feedback will somehow affect their self-efficacy. So, kung maganda yung performance ng isang student, ay dapat bigyan natin ng feedback na maganda yung performance nila. So that, tumaas naman yung self-efficacy ng student. So, sa clinical setting din, this is applicable, no, wherein tutulungan natin yung mga clients or yung mga patients natin na pataasin ang kanilang self-efficacy sa pagmamanage ng stress or pagmamanage ng kanilang stress emotions or mga dysfunctional behaviors. Okay, so human personality. So, ang thoughts and behaviors natin or our personality as a whole ay produkto ng interaction ng ating environment, ng ating person factors, and of course, ng ating behaviors na ginagawa natin. And of course, ang ating thinking or ang ating cognition about sa consequences ng mga behavior natin. So, ibig sabihin, malaki ang naging ambag ng society natin sa ating mga behaviors at sa ating mga personality. So, in other words, ang personality ng tao is more complex pa sa iniisip ni Skinner. So, ang gusto ko sa theory na to is yung ability niya to merge trait theories and behavioral perspective in a seamless manner.
without sacrificing too much, no? In fact, nakapag-produce pa siya ng deeper perspective about human behavior without getting too deep to the point na naging unfalsifiable siya katulad ng mga nauna sa kanya. Kaya naman, as a theory, mataas ang points ng social cognitive theory. So, sa critic of Bandura, so same with behaviorism, it is very high kasi basically parang in-improve niya kasi yung behaviorism. He merged the behaviorism and the trait theory. So, very high yung lahat ng scores niya sa evaluation ko sa theory or sa judgment ko sa theory na social cognitive theory. So, yun, yung generated research is high, falsifiability is also high, organization of knowledge, high, guides action, very high. Kasi you can manipulate people using this. Although, yung pinagkaiba niya sa behaviorism is instant yun. Kasi yung mga short-term behaviors talaga kasi yung target ng behaviorism. Pero, kunyari, long-term, like choosing your undergraduate course, working hard for something, mas maaano yung social cognitive theory ni Bandura. Also, mataas din yung internal consistency and parsimony is also very high. Kasi kung mapapansin nyo, ang lahat ng concepts niya, you can trace it back to the model, to the triadic reciprocal model. So next is the concepts of humanity. So humans are highly flexible. So hindi lang tayo naaapektuhan ng environment, hindi lang tayo naaapektuhan ng traits natin, it can work reciprocally. No, we are flexible. Depende lagi sa sitwasyon, depende lagi sa meron tayo, and depende sa gusto natin. Also, technological and causal, and also optimistic. So, optimistic din siya kasi sinasabi niya na may human agency tayo. So, we can basically control ourselves. And freedom over determination. So, we have the freedom. So, we are not determined by the nature of our behavior or by the nature itself. Also, conscious over unconscious. Of course, conscious tayo, diba? Kumbaga, human agency nga. We are logical, no? Supposedly. Sabi niya, in our behaviors. And we are biological. So, yung biological and social factors ay hindi sila nag-e-exist dapat. So, kumbaga, false dichotomy yan. Kasi yung biology natin can go hand in hand with the social factors itself. Mahirap silang paghiwalayin. And of course, we have uniqueness over similarity. So, if I rate this theory, so this is very high up there. And in reality kasi, as of now, ang research ng psychology is, kumbaga, may roots yung mga trend natin sa social cognitive theory. So, yung mga traits na meron tayo ay usually ay nanggagaling sa reinforcements natin, sa cognitions natin, and yung reinforcements ng ating behavior. So, ito na nga yung grand theory na kung saan deep enough na siya to give persons a depth, but not deep enough na hindi na siya mafo-falsify. So, yun na nga, nakuha natin yung advantages ng behaviorism as well as nakuha din natin yung advantages ng psychodynamic perspective. Kaya, isa ito sa mga highly rated na theory.
So, ayan, napag-usapan natin yung social cognitive theory ni Albert Bandura.